Magandang hapon po sa inyo, Sir Sunny Boy Paragas. Ganda nga po, sir. Okay, sir, no? Mrs. nyo raw, may black eye at may mga bukol. Opo, sir. Oo, anong sabi ni Mrs., no? Sino daw ang sumuntok sa kanya? Bali po, co-worker daw po. Pilipino rin? Opo. Kasama niya rin po sa agency. Bakit daw niya ginawa to sa inyong Mrs.? Ang sabi po nung nakaraan kasi po, sumama po ako rin sa DMW ba yun? Bala ko po sana i-demanda po siya at bala ko ipakulong. Ang sabi naman po ni arbiter, jurisdiction daw po, labas daw po sa bansa, kaya hindi daw po siya makakasawa ng Kumbaga sa korte na lang daw po, antayin daw po si Mrs. makauwi. So yung nabanggit po sa inyo ng arbiter is wala tayong criminal jurisdiction kasi ang pwede lang nating parusahan is yung mga krimen na nangyari dito mismo sa Pilipinas. Pero ganun pa man, hindi natin sinasabi na walang liability kung sino man po ang gumawa nito sa inyo pong misis. At ang laki, sobrang laki po nung kanyang bukol. Mismo gitnang-gitna ng kanyang noo. Anong ipinalo sa kanya doon? Ang sabi po nung namalo, tunggara po ng Nescafe. Nagkakape daw po siya eh. Kaya nung bigla raw po nagsisigaw si Mrs. na masama mo tumingin. Patay mo na ako. Binato niya raw po ng ganun. Saka hindi naman po malinaw yung sinasabi niya kung totoo po ba yun eh. Bigla naman bang magaganon yun kung wala po silang problema. Ba't ang tapang niyang co-worker na yan? Yun nga po sir eh. Nanggigigil nga rin po ako nung nakaraan eh. Hindi ko naman po maanoan dahil baka mabaliktad din po ako. Yes, no, Kaya kasi nagtanong na lang po ako sa arbiter. yes, kasi ordinarily pag may lumalapit dito kay senator na may allegation na sila ay sinasaktan, ang naisip namin is yung employer. Yes po. Pero ako, nagulat ako kasi apparently, mismong Pilipino rin pala nakasamahan niya. Magandang hapon, Ma'am Debbie. Umabot na po ba sa inyong tanggapan itong nangyari kay Ma'am Rosalyn de la Cruz? Ay, yes po. Yung si Kuya Sunny, kasama ko po siya nakaraan doon sa DMW Cabuyao. Opo. Oo. Ma'am Debbie, ano po ba yung ikinagalit daw? Kasi sabi ni Sir Sunny kanina, parang masama daw yung tingin kaya nagawa sa misis niya to. Pero parang ang babaw. Yun nga po, actually attorney, no, hindi po kami nagtotolerate din regarding sa ganito, kaya sinama ko si Kuya Sunny doon. Magkasama po kami pumunta doon at yun nga, syempre yung narinig lang namin na side is yung worker lang na side. Pero actually nung nalaman po namin, nung nangyari yun sa kanya, naman po kami, nag-update agad kami, tapos nagpunta po si Kuya Sunny sa akin, tapos yun, nag-usap po kami ni Kuya Sunny. Ma'am Debbie, no, kasi ang nababanggit po ninyo sa amin is kung yung yung ginawa nyo while you are here in the country, no? Pero isa pa sa mga dapat nating pagtuunan din ng pansin dito is nabigyan ba ng medical attention itong si Ma'am Rosalyn de la Cruz? Yes po. Pinakita ko po kay Kuya Sunny lahat po yung dala-dala ko po doon din. Kasi nga, yun nga, agency din po ang sumagot lahat nun ng damages sa hospital. Okay. So, okay naman si worker. Actually, tatawagan ko nga sana ngayon si Kuya Sunny kasi bago po kami naghiwalay the last time. 2 days ago ata yun, pumunta ako ng Cabuyao, kakasama ko siya. Sabi ko, nakiusap naman po si Kuya Sunny na sabi niya kung pwede daw mapauwi na yung wife niya. So sabi ko, sige sir, wag po kayo mag-alala ka ako kasi tatawagan ko agad kayo. So ngayon, nag-update po ako ngayon doon. So sinend na po sa akin yung ticket. May ticket na po. Okay. This coming Saturday, supposed to be tatawagan ko ho sana si Kuya Sunny na i-reach out ko sana siya to inform na pauwi na po yung wife niya. Alright. Well, Ma'am, okay na po ba yung visa niya? Yes po, Kuya. Tatawagan sana kita kasi tumawag po ako doon ngayon. Nagsabi na po sa akin si Ma'am Helen, sabi niya, may ticket na kasi naka-FS na sila. So ngayon, baka Sabado, i-forward ko po sa inyo yung ayan, yung ticket at least, well, kami natutuwa Ma'am Debbie Bebelona, na sabi nga po ninyo, based on sa request po ni Sir Sunny Boy, inaayos nyo, is magkakatiket at meron ng exit visa ang kanyang misis. Po, well, that is good. That is good. And we commend you, no, doon sa naging mabilis nyo rin na pag-response dito sa Yes po, attorney. request nila. No?
Actually, Kasi sasamahan din namin actually si worker kasi ang advice ko din doon sa welfare just today, sabi ko i-send yung ticket kasi sabi ko i-inform ko si husband para at least sinabihan ko naman si Kuya Sani na just in case na gusto talaga i-pursue nila yung complaint against dun sa worker na yon, kaya sinama ko talaga siya to show the agency sincerity regarding po doon sa concern niya. So, nagpunta Okay. po kami doon. Ayan. So, ngayon, kahit kami po, natuwa din na meron na pong ticket. Okay. Well, that is good, ha? And that's Apo. really an excellent news. Ma'am Debbie Bebelona, Attorney Sherry, ano po kaya, no? Or paano make liable or accountable naman yung gumawa po nito, no? Talagang ipinalo daw, no? Yung parang jar or mug sa noo ng isa po nating Filipino worker. Ano po kaya ang pwedeng remedy rin ng biktima po dito? Okay, OFW rin po yung pumalo sa kanya. Tama po, Attorney JB? Yes po, Attorney Sherry, Okay. co-worker. Okay po. Kung OFW rin po siya, pwede po mag-file po before the Department of Migrant Workers ng disciplinary action po against worker. So, tama-tama po, kino-confirm ko rin po na pauwi na po, no, si Roselyn. Pauwi na po siya ng September 20 yung flight niya. Darating po siya ng Pilipinas ng September 21. So, Attorney JB, pagdating niya rito, or pag nakapagpahinga na siya, pwede po siya mag-file sa DMW po. Kasi DMW has a regulatory function po over OFWs po. Ayan. At least malinaw po, ha? Attorney Sherilyn Malonzo, kasi I understand itong si Sir Sunny Boy Paragas, yung mister, gusto niyang mapanagot yung gumawa po sa kanyang nag-injure sa kanyang misis. Kasi naman yung letrato, Attorney Sherry, ang laki talaga ng bukol sa gitna pa mismo ng kanyang noo. Nakakaawa. Nakita ko nga sa Attorney JB, nakita ko laki nga. So, Opo. yun po yung kanyang remedy po. Kasi bilang OFW, dapat din po, no, nagbibehave din po sila ng maayos. Meron parang code of conduct din po kasi, no, under Yes. the DMW rules yung ating mga OFWs. So, Oh. pag meron silang binayolate po, katulad niyan, may sinaktan siya na kapwa niya OFW po, meron pong remedy po si Roselyn. At usually po, Attorney Sherry, ano po yung mga ipinapataw na mga penalties sa mga ganitong disciplinary action? Okay, depende po, Attorney JB, kung saan po siya magpo-poll, no? Kung upon evaluation po ng hearing officer po, it could be suspension po. So, or it could be total disqualification po, no? Okay. Ibig sabihin, hindi na siya makakaalis uli ng bansa or maaring masuspende siya for a couple of months or maaring years. So, depende po sa penalty po, no, na corresponding po doon sa violation po or offense upon evaluation po. Okay, maliwanag. Sige po, muli maraming salamat kay Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng OWA. Sir Sunny Boy, ha? Ayan, nakatanggap ka na ng madaming good news ngayon. Makakauwi na si Mrs. at meron po kayong remedyo. Okay, para mapanagot din yung gumawa po sa kanya nito. So, sir, we will coordinate with you. Hintayin po ninyo yung Mrs. po ninyo, siya po ay babalik na sa Pilipinas. Okay po, salamat po, sir. Ano pong pakiramdam ninyo, sir, na ngayon ay makikita nyo na at makakapiling nyo na si Ma'am Roselyn? Siyempre po, masaya, lalo na ligtas na po siya at makakasama na namin. Ba't naiyak ka pa? Okay lang yan. Tara na. Kamusta po kayo na nakarating na po kayo ng Pilipinas? Ngayon po, masaya kasi sa hirap ng pinagdaanan ko po doon. Ngayon po, siyempre nakita ko na pamilya ko kaya masaya naman po.
Sa hirap po dun sa accommodation, sa mga pinagdaanan ko po, simula po nung napukpok ako, sa araw-araw na struggle at pagsuffer ko sa sakit ng ulo ko na wala namang gamot at sapat na pagkain. Naisip ko na lang na sana makauwi na agad para matapos na yung paghihirap na nararanasan ko po doon. Ma'am, ayon sa inyong inilapit sa amin ay kapwa din po ninyo Pilipino yung ang nanakit po sa inyo, tama po? Opo. Nung nagpabalik po ako dun sa amo ko po, ano po siya, naandun na po siya kasi po ano po may parang may inaano rin po siyang kaso dahil sinuntok niya po yung amo niya sa mukha po at natanggal po yung ngipin. Ang inaano ko lang po sa agency, bakit sinama yung ganun? Nasabi kasi nila, talaga daw po mainitin ng ulo, nananakit. Marami na po kami sinaktan, ako lang daw po yung malma. Huwag kayong ganun kasi katulad natin, katulad nyo, may mga pamilya rin na naghihintay na paano kung namatay yung tao, di ba? Wala naman may gustong mangyari na gano'n sa kapwa ko mga OFW, dapat tayo lang ang nagtutulungan. Sa susunod po ba ay may balak pa po kayo mga ibang bansa? Sa sitwasyon po namin, siguro po, kasi sa hirap po ng buhay, wala naman pong kaming trabaho dito sa Pilipinas, siguro po magtatry pa rin po para sa mga bata, sa pag-aaral po nila. And ma'am, yung nangyari po sa inyo sa accommodation at kapwa Pilipino ninyo ang nakit din sa inyo, ay ilalapit po natin yan sa DMW para makapag-proper complaint kayo at matulungan po tayo ng DMW. Maraming salamat po sa inyo. Higit po sa mga perang kikitain niya abroad, mas importante po siya kasi siya po yung nanay ng mga anak ko eh. Kaya po talagang nilakad ko sa inyo, kaya po ako nakarating para matulungan po siyang makauwi kagad dito. Ano po ma'am pakiramdam ninyo na ngayon po ay kayo po ay nandito na sa bahay ninyo? Sobrang saya po. Hindi mo ma-explain yung saya mo. Maraming salamat po kay Senador Rapi Tulfo. Maraming salamat po kayo. Ang boses naming mahihirap. Salamat po. Salamat po, Senator Idol Rapi Tulfo. Kasi kung wala kayo, yung katulad po naming mahihirap na kulang talaga sa pera, hindi po kagad makikita ng mga ano yun, kailangan pagsumbungan. Hindi katulad sa inyo, pag pumunta, yung buod lang ng kwento, okay na po kagad. Talaga may tatrabaho na. Kaya iba po talaga yung programa nyo. Napaka ano sa mga tao, pangmasa po talaga. Sana po, marami pa po kayong mga taong matulungan. Maraming salamat po. Susumbungan, pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya.